Ito po ang yung Charo na nagsasabi. Naku. Ano po yes, masasabi natin na okay. So, ano po, Father, yung full name mo po? I'm Reverend Father Brian Andes. I was ordained in the priestly ministry last October 25, 2024. So, I was just a year and a half ago. Ano po, what traditions do you practice at home po? Mga traditions during Holy Week. Traditions in our home particularly are mostly the Filipino traditions. Yan, pabasa, during Holy Week, in our home, pabasa, and yung nagpapakain sa mga disipulos. My family was used to one of those houses to accommodate disciples along with the priests during Holy Week in my mother's side, the Herona family, way back in Bulan. It was a tradition that was passed through generation from my late Lola and was continued by our parents and my aunties as well. So they used to accommodate priests. They believe that just like during those times when Jesus and his disciples in his ministry was accommodated by the people as well. In our tradition, there are kinds of women and benefactors of Jesus, like his friends, Lazarus from Bethany, Martha, Maria, Susana, the wife of Chusa, and many more people. Hanggang po niyan, ano po kami sa pabasa? Yes, exactly. It was continued. Although from those days, it was my lolas who do such pabasa, but because of they were old age, they used to have other people that is more capable Mag-anhando sa pabasa. on doing that. So it was continued. Especially the one thing that I said earlier, those accommodating and preparing food for the disciples. So it was done Holy Monday breakfast. Holy Monday breakfast. Ano po, any more traditions na kayo po pag sa home na ginagawa nyo? In my home, not particular. The only things are those kind of tradition, particular. Pabasa only and accommodating disciples. Accommodating. Yan lang naman. May traditions ka po na ginagawa in the community during Holy Week, other kaysa bahay lang, kundi outside home? So, well, dito sa Barcelona, because I was assigned here in our parish, St. Joseph Parish, the most tradition of the people here is visit the iglesia, ano pa ba, attending our tradition. So the procession, it is also a tradition, the procession, the visit the iglesia, and many more. Stations of the Cross, the Via Crucis, which we are portraying the journey of Jesus from Jerusalem to Mount Calvary. When po yan nangyari? Via Crucis happened during Good Friday. So, under the Paschal Triduum. Because our Paschal Triduum is started from Holy Thursday, at the afternoon of the Holy Thursday, the Mass of the Holy Thursday, what is familiar for us, the Last Supper of the Lord, and the washing of the feet was also highlighted on that celebration. It was started and will end last night, the Easter Vigil. So it was a tradition
passed through not only by our ancestors, but it was way beyond. The early Christians has already done this celebration. It was only passing to us. So, yun. Ano po, during processions po, bakit po may mga kandila sa mga windows ng bahay o kaya tayo may mga hawak na kandila? It is not a doctrine, ha? But as I remember, so every procession we held a candle because we believe that hindi dahil madilim. Hindi dahil madilim, kundi light symbolize Christ. So yun, ang ilaw ng kandila ay sumisimbolo kay Jesus na kasama natin while we are in our journey sa ating paglalakbay. So, in the home, in homes particularly, bakit may kandila? Because they believe that they also participate, although they are not physically in the procession, but they participate just by lighting those candles in their windows, in their doors. They feel that they are part of the procession. So, they have done those things. Ang sa Palm Monday po, Palm Sunday. Palm Sunday, sorry. Ang sa Palm Sunday po, ano po yung naganap po sa community during that? So, the Palm Sunday was started morning at 5 a.m. And the Palm Sunday is started at the blessing of the palm in our patio of the simbahan. Here in our parish, we done it in the Osana hour. Saan? So, but particularly that tower is the saklutan. So, ang dagitan na tinatawag, so dagitan na tinatawag na ginagamit natin during Easter Sunday. Easter Sunday. So, we started our Palm Sunday here in the patio, and the Palm Sunday started at the blessing of the palm. And the tradition, bakit may palm, bakit may oliba? Because we remember the journey, the triumphant entry of Jesus to Jerusalem. That in the scriptures, if we read the scripture, Jesus entered Jerusalem and the people gathered olive trees and began to put that on the way where Jesus were going or passing by, and the people, just like us in our days, they will saying, Hosanna, Hosanna, Son of David. So we retain that tradition. We retain that what had happened during those time of Jesus. We are trying to remember in our time. So the triumphant entry of Jesus. Yun po yung meaning sa Palm Sunday. Yes, the Palm Sunday is the triumphant entry of Jesus. Ano po, yung ginagamit ng pade pag during Palm Sunday, yung cane na may bilog at saka yung may mga birds na may meaning po yan. It was like a shepherd's staff because the priest is a pastor. When you say a pastor, you guide the flock. Although the high priest is the bishop, but during Palm Sunday, we are portraying that Jesus entering the temple, entering the church, because he is the pastor of the flock of Israel, the pastor of the flock of our people here in our town particularly. So, yung role po ng priest po during Palm Sunday is yes. parang leader. Not only a leader, because when you say a leader, the one who only lead, but not that, because the priest is not only to lead, but to serve. Because Jesus in his time, he did not only lead the people, but he served the people. He is the one to bring the people to God. So that is the difference between a leader and the pastor. Because a leader can command, can demand. But the pastor is the one to lay his life on his flock, on his people. So yun yung pagkakita.
Yung pagtapon po ng flowers during Palm Sunday. It was a po. tradition. It was a Tradition tradition that din. passed by. It was not written in scripture, May but meaning it was po done. yan sa pag Well, when you, ang pagtapo naman ng ginagawa is honoring a king, because Jesus as a king, we know that his kingdom may not here on earth, but his kingdom is in us, in heaven. But when those angel nung nagtatapo ng mga bulaklak, they are portraying that they honoring the king by throwing those flowers. Ano po, sa Holy Wednesday, ay Holy Monday pala. Ano Okay. po yung nangyari nung Monday? Monday in our diocese, in our parish, we used to have what we so called Kumpisalang Bayan. Kumpisalang Bayan. For how many days po yan nagganap? Monday to... In our parish, only have from 1 p.m. to 5 p.m. But in our vicariate, it was done morning in the parish of Bulusan, afternoon parish of Barcelona. The next day, Tuesday, parish of St. Lawrence the Deacon and Reto Diaz, and the afternoon, St. Augustine and Bintuco, and as well. And Wednesday morning in the St. Anthony of Padua Parish in Guban. So it was done not only in one day, but it was almost 3 days. 3 days. Because when you say Kumpisalang Bayan, ang dami talaga nag-umpisa niyan. Hindi So, lang yung mga naganap yung pag-spread ng mga padi. Tama. Yung pag, ang sabi kasi parang... We used to ask the help of other priests to accommodate those penitent. Yung parang nag-gather po kayo na sinag-spread po We kamo. spread it. We have a confession to the people so that the people can. Maraming tao, hindi lang naman mga taga Barcelona, kundi mostly may mga dayo pa, may mga nag-visit iglesia, so that they can also have their confession, especially in those days to prepare themselves in celebrating the Paschal mystery of our Lord. When po nag-start ang pag-procession with the mga statues? The procession was started in Biyernes Dolores. Biyernes. It was a Friday before the Holy Week. Biyernes Dolores, the Friday before Holy Week. Friday before Holy Week. Diyan Yes. nag-start. Friday before Holy Week. If the Holy Week is started on Palm Sunday, so 2 days earlier, Friday. So, what is the highlight of that Biyernes Dolores? Ini our Mater Dolorosa. The Mater Dolorosa. The soulful mother. Mo po Yun yung yung... pre-procession. Yung image ni Mama Mary. Yung soulful mother. Okay? Ano po, yung, di ba ang pinaka-last statue is si Mama Mary? Yes. Kinakanta po sila, may meaning po dyan about Is that. Yung Stabat bakit si Mater? Mama Mary yung Last. opo, at saka bakit may siya lang po yung statue na may kinakantahan. The first thing first is we go on a reflection of a mother who is trying to weep, who is trying to mourn on the death of his son, Jesus. So what the song that was sung in that particular image is remembering the death of his son. So mo po yun mga kinakanta ng mga people. And then, why it is that Mary is last in the procession? Because giving honor to Mary, not only giving honor to Mary, but portraying that a procession is like a kind of a funeral where the mother is the one who is not beside, but at the end of his son, Jesus. Kung we knew in the Santo Entierro or the Hinulid during Friday, the Hinulid, then St. John and the Blessed Mother, because he is weeping, he is mourning, nagtatangis ang ina sa pagkamatay ng kanyang anak.
So magtatanong ka bakit may solidad. Mm-mm. So yun yung isang katanungan. The tradition say that solidad is the finding, ang paghanap ng libingan ng Panginoon. So yun yung isa sa mga naalala kong katuruan ng tradisyon natin, ng kultura natin, na ang solidad ay ginagawa right, di ba, right after the procession, nagkakaroon na rin tayo ng solidad. It is not a doctrinal teaching, but it was a tradition Tradition. that passed by. So ibig sabihin, yun nga, as I remember, the solidad is yung paghanap ng nilibingan ng Panginoon. But it has a deeper meaning, in a sense that in a solidad, during solidad, the procession, the mother was offered a song. Yung kinakanta niya si Maria. Mm-mm. So, pag para bang ang isang nagtatangis na ina was comforted. We are trying to comfort the sorrowing, the weeping mother. Well, it is my own reflection. It is not sabi ko hindi to doctor, but it was my own reflection that it is indeed our part to participate in the sorrow of our mother, the mourning of our mother, the grief na meron ang ating mahal na ina dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. So we participate in consoling her by our song. May sinabi po kasi si Father Louis sa akin na minention niya pag ang wait lang, procession, di ba? Pakapunta dito. Nang pagsolidad, pa reverse. Yun nga kasi Paghanap. Yung reason bakit reverse yung way. Reverse yung way. Mas long ba po ang pag-ano ng solidad? Mas long. Mas maikli. Mas More maikli. shorter. More shorter. Pero pag procession, mahaba talaga siya. Yun yung pagkakaiba ng procession na ginawa natin ng hapon ng Biyernes Santo, yung Santo Entierro, mahaba talaga yun. So, it was more shorter during the solidad. Ano po, yung bagong kalayo, tama. When po yun nangyari po ulit? It was done Easter Vigil. So, the Easter Vigil has 4 parts. The first part is the blessing of fire. Sa labas ng Sa labas ng campfire, simbahan. tama. Tapos, but the focus of is the fire. Liwanag. So, Jesus is alive. We begin. Because everything nagsimula sa kadiliman, sinisimbolo na si Jesus ang liwanag. So, naging madilim ang mundo. Because from the beginning, the world was dark. The world has nothing. So, yun, from nothing to something. So, God created out of nothing to something. So, darkness is nothing. But from nothingness, God created something, the universe. Anyway, so it began in the first part, the blessing of fire. Then the second part is the liturgy of the Eucharist, the liturgy of the word. Yung pagbasa na mahaba, yung seven readings from the Old, and after that, the Epistola from the New Testament. And yun nga, yung tradition na after nun, we sing Gloria. Gloria, So, dun na. yung magliliwanag ng simbahan. Magliliwanag ng simbahan. After nung ikapito, na ikapitong babasa, then we go. And the third part was the blessing of the water and the baptism of the catechumen. So, yun yung pinakabandang ma-highlight natin during the third part, no? Meron tayong catechumenado. What is the catechumenado? The catechumen, the baptism of, or the adult baptism. Yung mga gustong sumali sa not only gustong sumali, but they want to be part, not only as our religion, but part of Jesus through baptism.
So yun yung maganda. Maganda kasi doon makita natin na yung matanda na binabautis mo talaga. Ganito kasi dati talaga eh. The early tradition, yung binibinyagan, yung binyagan ay matanda na. Bakit? Kasi dapat alam nila kung ano yung kung aakuin nila. Kilala nila kung sino ang susundan nila. So it was other case of the infant baptism. So iba ha. So during the Easter Vigil, there is an adult baptism done inside the church. May meaning sa story po ni Jesus about sa day na po yan. Like, any related part sa story ni Jesus? Kung Alin bakit? doon? Yung sa pag-ano ng Easter. Yung Easter Vigil. The Easter Vigil is the summit or the highlight of our faith because anong meaning nun? Christ risen from the dead. Ang pagkabuhay muli ni Jesus galing sa kamatayan. Christ defeated death. So, yun pa lang tapos na eh. Maliwanag na sa atin ang ano eh. Sabi ko nga on my homily earlier this morning. Kahit gaano kaganda ng Pasko, kahit gaano kaganda ng mga tradisyon natin, kung hindi na buhay si Jesus, baliwala na. Everything is futile. Everything is meaningless if Christ did not risen from the dead. So the Easter Vigil is the highlight, the summit of our faith as a Catholic because it is the moment when Christ defeated death. The one we follow, the one we serve, the one we worship, defeated death. Okay? So that is the highlight of our faith. Ano pa po? After, ano po yung nagawa po natin ng Good Friday? So during Good Friday, we have many activities or celebration, much to call celebration. We began morning Via Crucis. Here in our parish, we have that so-called converging of the cross. So from San Isidro, the one, the Via Crucis from San Isidro and the other from Tagton. They converge because they meet in the front of the church. Two groups of people with their own cross and meet here in the patio. May meaning po yung pag Via Crucis. As I was said earlier, Via Crucis, way of the cross. So, the stations of the cross. Every station is the story of the passion, death, and resurrection of Jesus. It is the story of Jesus, the passion, the death, and His resurrection. It is the Paschal mystery, Mysterio Pascal. May meaning po kung bakit may dala-dala po sila ng mga malaking cross sa kada station. They participate. Sabi ko nga, because Jesus in His time, He is the one who carried the cross. So in our time, we participate in that suffering of Jesus by carrying His cross. So we believe that by carrying this, we participate, we also suffer along with Jesus by carrying that big cross. Gusto natin makipag-participate, gusto natin makisama, gusto natin hindi maging katulad, but rather maging kaisa ni Jesus sa kanyang paghihirap. So that is why we carry that cross. Yung paglalakad po na barefoot or kaya Yes, ang pag not using umbrella during Via Crucis. Sacrifice is meant for sacrifice to experience ang init, to experience na masakit dahil nakapaalam. A little bit sacrifice for our faith compared to this sacrifice. It was very minimal. Walang-wala yung sa sakripisyo ginawa ng Panginoon. Anyway, other person. Ano po, during Good Friday, if I can remember, ang mga santo po, lahat po sila naka-black. Yes. May meaning po dyan kung bakit. Simple, because Christ dead. What Christ dead? Parang funeral Christ din ni has died. Yes, it is Yung sa pinaka last day sa Holy Week, lahat na po sila naka-white.
Yes, because Jesus, yung nga sabi ko kanina, in the Easter Vigil, buhay na si Jesus. So, mo po yun, parang nabuhay ulit. Opo, Naka-white yes. po sila lahat. Exactly. Ano po, yung meaning ng, yung angel, di ba, nag-ano kay Mother Mary ng cloth sa ano? Mm. Ano po yan? The meaning of that, because Mary is weeping, and we don't, it was a tradition, ulitin ko, it was a tradition. So, that tradition is, the angel is saying, huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak. Dahil ang iyong anak ay muling nabuhay. Diba? Meron siyang manto. Manto. Symbolizing ng ang mahal na ina ay tumatangis. Pero dumating ang anghel para sabihin ang magandang balita to console the mother. Do not mourn. Do not cry. Huwag ka nang umiyak dahil ang iyong anak ay muling nabuhay. So, Yan po yun. yun yung po din yung pagtapan ng flowers during Dagit, tama po. Hindi, wala namang flowers. Ay, wala. I think, Yung binababa lang yung anghel. Ang na-remember ko pa na last years, may mga ganyan, like may Sausana ano. yun, Sausana. Ang aram ko pa na sa takay, personally, nagdagit pa ako last year. Ang ko may mga choir sa taas na sinagtapon po sila flowers. At sa end, pag after ko makuha yung cloth. So, akala ko, ano pala yun. So, depende lang po talaga sa ginagawa niyan na tradisyon. Tama. Ano po yun, yung dagit lang naman, hindi yung, kaya nga dagit, kasi kinukuha ng anghel yung saklot kay Maria. Kaya ang tawag ng iba ay saklot, dagit. Depende sa kung saang lugar ka. Ano po, after ang pag-ano po natin sa Via Crucis, di ba, papunta tayo sa simbahan, Opo. magmamas. Yung malaking cross, sinet up po sa middle ng way sa pakat sa dalan sa ano. Kasi may maliit pa na cross na may Jesus na linagay po sa yung maliit yun, yung the cross was venerated, and then nilalagay natin yun so that the people can venerate the cross, can kiss the cross, can pray for that. For ano po yung reason? Ano po nasan? Malaki, di ko malaki. Ilagay natin yung malaki na ginamit natin ng umaga para mas maraming tao makakamod. Pastoral reason. Yung mga candles po sa side po ng ng cross. Nilalagyan kasi when that thing is sacred, kailangan talaga may kandila. Ano Kasi po sagrado yung yun. reason bakit iniilaw po nila kada ano? May ilaw talaga. Kasi nga yun, as I said earlier, it was sacred, it was banal. So kaya may kandila. May kandila. To give para parangalan ng cross. Ang ano pala ngayon, na-remember ko po sa ikaw na question, sa Palm Sunday, ang sabi ko kasi ng mga ibang tao, gusto na rin ng mga flowers sa palm na kay pang paswerte daw. Totoo po yun. Ay, man. So, depende lang talaga sa Tao belief. lang yan. They believe kasi naipasa din sa kanilang paniniwala na yun. Pero po, para sa imo, what is the reason kung bakit, ano po? Well, I don't know sa mga tao, di ko din talaga maintindihan ng tao kung bakit. Pero, but I think yun nga, sabi nila, maswerte daw. They had their own paniniwala. Paniniwala. Na naipasa lang din sa kanila. Pero sa katuruan naman natin, wala naman sinasabing ano, na pag kumuha kayo ng mga bulaklak sa palm. Okay na? Wait lang po. Meron pa? Ano po, what does Holy Week means personally to you po? Holy Week for me is ay isang paglalakbay. A journey. Lang po, I think diri po nag-anan mic. Hello. Wait lang.
Oh, no. Ano kaganda ng Pasko? May liwanag ako. Wait lang. Not only in as our religion, but art of Jesus through baptism. So yun yung So during Good Friday, we have many activities or celebration, much to call celebration. We began morning Via Crucis in here in our Bak. Tapos man. religion, but art of Jesus through Sabi ba na? baptism. The Via Crucis doon. Because Oh, nag-cut siya eh. the Via Crucis from San Isidro. Oh, yun ang problema ko lagi sa dito kay Father Louie, nag-error na ako. Okay, Man. anyway, can I continue? May ikaw na kasama. Ah. Pagpatuloy ko na yung yung tanong mo kanina, sasagutin ko. Sige, ano na lang, irami ko na lang ang camera. Baka mabati man ada. May liwanag man. Wait lang po. Try ko na ulit. Test mo daw po. Okay. Okay na. Hello, subject. Okay, nagkalang ng word. Anyway. So ano po, what does Holy Week mean to you personally po? Personally, para sa akin, itong mga banal na araw ay isang paglalakbay. It's an opportunity to journey with Christ. An opportunity to suffer with Christ. And to look on myself, kamusta na kaya ako? Kamusta ba ako nitong Holy Week na to? May pagbabago lamang ba sa akin kumpara sa nung mga nakaraang Semana Santa? Naglalakbay dahil gusto kong makikilakbay kasama ng Panginoon in my own way, in my little way. I want to suffer with Jesus so that I can really feel when His resurrection in the Sunday on the Easter of His resurrection, I can really feel that I am also been resurrected from my old ways. So ulitin ko, ang Semana Santa para sa akin ay isang paglalakbay. A journey with Jesus. Paglalakbay na kung saan binibigyan ako ng pagkakataon makita ang aking sarili, to reflect and to realize how blessed I am, how blessed I am, not because I deserve blessing, but because God is merciful, God is loving. Marami iba-ibang dahilan ng tao kapag Semana Santa. Ang iba ay nagpapasalamat, ang iba may hingi-hingi. Pero sa bawat panalangin ay may istorya sa iyo. At ang istorya naman sa sarili ko, it was a kind of a participation dahil ang Diyos ay mabuti. Dahil ang Diyos ay napakabuti. Walang-wala tong sakripisyo na to. Napakaliit na bagay na to. Kung ikukumpara sa napakalaking biyaya na ibinigay ng Panginoon. So to sum up my reflection, what is Holy Week for me? Holy Week is a journey. Isang paglalakbay. Amen. Udang ko po, nagagana.